Ayos ka lang ba dyan, anak? Nakangusong sabi sa akin ng mama ko habang nagpe-FaceTime kami. I'm doing good, hindi ko naman pinapabayaan ang sarili ko. Sagot ko naman kaagad sa kanya. I was touched because of her concern. Miss na miss ko na ang mga magulang ko. 2 buwan na rin kasi ang nakalipas simula nang bisitahin nila ako rito. Hindi ka pa ba uwi dito, Chlo? Ilang taon ka na dyan, hindi mo nami-miss ang Pilipinas? She asked me. Namimiss ko naman, masyempre, ang kaso marami pa akong aasikasuhin dito. Sagot ko naman bago dumapa sa kama. Miss ka na namin ng papa mo, pati na rin ang ate mo. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niya at napatikhim. How is she doing? I asked her nonchalantly. She's doing fine, ayon nga lang at hindi matuloy-tuloy ang kasal nila ng Kuya Jules mo. Napailing siya at binalingan ako. Abat kausapin mo nga iyang kapatid mo, Chlo. Mukhang ayos lang din naman kay Jules na ganun sila. Nagkibit balikat siya at napabuntong hininga. Sila pa rin pala? Sa bagay. Napailing naman ako sa naisip ko. Simula nang umalis ako ng Pilipinas ay wala na akong kahit na anong balita sa kapatid ko. We never had the chance to communicate dahil sa unang-una ay ayoko rin at kung magkwento naman si mama tungkol sa kanya ay ibahin ko bigla ang usapan. Well, years passed and the pain subsided but still, the betrayal that felt is still almost beyond repair. Nandito pa rin ang pait na nararamdaman ko sa tuwing naririnig ko ang pangalan nilang dalawa. Sige po, sagot ko na lang kay mama para matigil ang usapan. Is that Divi Bunso? Nagulo ang screen ni mama nang gumalaw ang kama nila at nanlaki ang mata ko nang makita si papa sa kabilang screen. Pa! I screamed at napaayos ng upo. He anak! He waved at the camera. I miss you, pa. Punta ulit kayo rito ni mama. Kakapunta lang namin dyan eh. Ikaw naman ang pumunta dito. Spouted while looking at them. Akbay-akbay ng papa ko si mama at si mama naman ay nakahilig sa dibdib ng papa. The parents are so sweet. Ang tamis niyo naman masyado. Sita ko sa kanilang dalawa kaya napatawa sila. Ikaw, nak. Kailan ka magbo-boyfriend? Biglang singit ni mama sa agam-agam ko. SBI's widen in shock at umiling ako kaagad. Wala no. Di pa ako magbo-boyfriend. I hissed. Asus, hindi mo pa ba sinasagot si Nicholas? Hirit pa ni mama. I rolled in the eyes at gumiwi. Manaman, parang kapatid ko na iyon. Saka, hindi naman iyon nanliligaw. Sagot ko. What if he courts you? May tsansa kaya? Singit naman ni papa. Hindi naman ako nakasagot kaagad at ngumisi na lang. I can see that man likes you. Halos lamigin ako sa boses ni papa. And I like him for you, he teased me. Kapag niligawan ka, sabihin mo sa akin, ha? Pa naman? Binubugaw mo na ba ako? Reklamo ko at halos mapapadyak na. Hindi naman, bunso. He shook his head and kissed the mom's hair. Kikilatisin ko muna ng mabuti bago ang lahat, ayoko nang magkamali. He smiled a little at pinilit na naman ako na umuwi na sa Pilipinas. There's no problem with me kung uwi ako, ang problema ko lang ay ang site, hanggat hindi kasi iyon natatapos ay hassle pa rin ang nagpipigil sa akin makauwi. Nang matapos ang pag-uusap namin ay kaagad kong inilapag ang tablet ko sa kama at tumayo para bumaba at kumuha ng wine. Isang kopita ng wine ang hawak ko paakyat pabalik sa kwarto ko at nang marinig ko ang pagriring ang telepono ay kaagad kong sinagot. It was one of Envoy team members, asking me if I already signed the documents she gave me earlier. Noong ibinalik ko ang phone ko ay nabaling ang tingin ko sa envelope na ibinigay sa akin ni Travis nung isang araw. Ni hindi ko na ito naalala kung hindi ko pa nakita. Iniabot ko iyon at sinuot ang robe ko bago dumiretso sa teresa ng unit ko. The cold breeze of air welcomed me. Halos magliparan ang buhok ko sa hangin na sumalubong sa akin, kaya kaagad ko iyong sinakop at naupo sa upuan sa labas. Sumimsim ako ng wine habang pinagmamasdan at sinusuri ang envelope na iyon. Chlo Villafort, that was what's written at the backside. Marahang tinanggal ko ang dikit envelope at kaagad na bumungad sa akin ang invitation na naroon.
Nanliit ang mata ko habang pinakatitigan iyon. Alarcon Cruise Nuptial. I just stared at it, umayos ako ng upo at binuksan ang mismong invitation. Mitch is going to get married. Wow! The wedding will happen 2 months from now and I'm actually invited. Just wow! Napailing ako pero napapangiti. Mitch never changed. Noong dito na ako nanirahan sa Germany, ay halos walang mintis ang pangangamusta niya sa akin. At first, nakakailang, may mga oras pa nga na hindi ko na siya nire-replyan pero sa ngayon ay nakasanayan ko na din maliban na lang nitong mga nakaraang buwan na hindi na kami nakakapag-usap. We stayed casual, we never talk about his brother and that was a good thing. I enjoyed her company, kahit na hindi naman kami talaga nagkikita sa personal at email o tawag lang. The last time we talked is when she told me that she's engaged and now, she's getting married with her 3 years boyfriend. I want to go home. I want to come and attend her wedding but I'm afraid of the things that might happen when I go home. Going back means facing the past. Ayos lang naman sa akin, matagal ko nang naisip ang bagay na ito. Wala naman na akong galit na nararamdaman sa nangyari noon. The aftershock is still here, though. Nasa utak ko pa rin ang mga nagpagulo sa akin noon pero hindi naman habang buhay ko iyong matatakasan, di ba? Kailangan ko ring harapin para mapanatag na talaga ako ng lubusan. I think need to clear things out or at least have a closure to finally let go. Halos 4 na taon na rin ang nakalipas. I think it's time to reconcile with Eva's sister. Isa sa tingin ko na dahilan ng hindi mausad-usad na kasal nila ni Kuya Jules ay ako. That's what I assumed. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanila simula noon. I don't know how did he stayed strong after all these years. I mean, alam ba ni Kuya Jules? Nanahimik ako saglit sa iniisip at sumimsim sa wine na hawak ko. Tumayo ako at pinagmasdan ang city lights na nasa harapan ko. This city never sleeps, parang kung kailan kailangan ng matulog ang ilan ay siya ring pagsasaya ng syudad. The city lights are still shining and dancing at this time of the night. It looks like I'm looking at a familiar scene in a different place. Minus the person hugging me from behind and the sweet nothings he's whispering in the ear. Pumahalumbaba ako at ipinikit ang mga mata. Inisang tungga ko ang wine sa kopita ko at kinuha ang phone ko para tawagan si Travis. Hello. A female voice is what I've heard in the other line. Hello. Can I talk to Travis? Pagtatanong ko sa kanya. Bakit wala sa mokong na iyon ang phone niya? Sino naman kaya ang babaeng ito? Si Trav. Ay, nasa kusina nagluluto. Saglit lang. Nawala ang boses sa kabilang linya at maya-maya pa ay napalitan ng boses ni Travis. Hey, Chlo. Sagot niya sa kabilang linya. His voice seems extra cheerful right now. Para siyang nanalo na naman sa loto. Ang saya mo eh. Naman, syempre. Halos marinig ko na ang ngisi niya sa kabilang linya. Sino yung sumagot? May babae ka dyan, no? Kaya gustong-gusto mong umuwi. Natatawa kong biro sa kanya at naupong muli sa upuan. Babae ka dyan, hindi no? He said, defensively. Sino yung sumagot? Huwag mong sabihing si ano iyon? Halakhak ang narinig kong sagot niya sa kabilang linya at nagsalita. Titire, huwag kang maingay. Sabi nito sa kabilang linya. Nanlaki ang mata ko at napaayos ng upo. What? Girlfriend mo na ba? Halos pasigaw kong tanong at natakpan ko ang bibig ko nang ma-realize na baka may naistorbo akong katabing bahay. Hindi pa, tawa niya. Ang bagal mo naman. I hissed at him at mas lalo pa siyang tumawa. What? For your information, we kissed. Mayabang niyang sabi. Whatever, Travis. Ligawan mo na nang hindi na makawala. Tukoy ko sa babaeng gusto niya, matagal na niyang ikinikwento sa akin iyong babae, pero ayaw naman niya sabihin sa akin ang pangalan. Secret pa daw at hindi niya sa akin sasabihin hanggat hindi pa sila official. Kailangan pa bang ligawan? Kung nasa harapan ko lang siya ngayon ay masasapak ko to. Naman, anong tingin mo sa aming mga babae, marunong manghula? Hoy, Travis, para sabihin ko sa'yo, wala kang mararating kung pagpaparamdam lang gagawin mo. Sabihin mo. Huwag kang paasa dyan.
Nangunot ang noo ko sa kanya. Na, chill ka lang, Chlo. Sagot niya. Pero hindi ako marunong manligaw. Napairap ako sa hangin. Ewan ko sa'yo, huwag mo na nga akong kausapin. Matalim na sabi ko sa kanya. Sorry na. Tawa niya. Alaway you call, Giza the way? Tanong niya. Natahimik naman ako at pinagmasdan ang invitation na nasa lamesa sa harapan ko. I have a decision, sabi ko sa kanya. Saan? Hindi ako sumagot. Yung sa invitation. Alainan. Tumango-tango ako. Then, what? Hindi ka na bitter kaya uwi ka na? Napasimangot ako. Hindi nga ako bitter. Umayos ka nga. Humalakhak siya. Hindi na, masyadong defensive. Should I go? Or should I not? Ano? What's your decision? Tanong niya. Ilang segundo akong nag-isip at napanguso ng may maalala. Pero paano yung psych? Walang mag-aasikaso doon. Wala sa sariling sabi ko. God, Chlo. Your team's in there. Magpahinga ka na ma. Uwi na. I blurted out. Ayun. Mabuti na lang. Hindi ka ba naiilang na may nag-stalk sa'yo? Mabuti na nga't umuwi ka na. Natigilan ako bigla sa sinabi niya. Nagsalubong ang kilay ko. Stalker. Wala akong stalker. Nagtatakang sabi ko. Nagsitaasan pa ang balahibo ko at pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Creepy. Umuwi ka na lang talaga dito at baka may mag-suicide kapag hindi ka pa umalis dyan. Sabi nito di akin at magsasalita pa sana ako ay nawala na ang boses niya sa kabilang linya. Hoy! Travis! Napatingin ako sa phone ko at nakitang pinatayan na niya ako ng tawag. That prick! Ang mahal kaya ng roaming na call. Tumayo ako at ginulo ang buhok ko. Kailan ako umuwi? Dapat pala pinag-isipan ko pala ng maigi muna. Bigla tuloy akong nagsisi sa lumabas sa bibig ko. At stalker. Napatingin ako sa paligid at napaubo ako nang makitang may isang taong naka-hoodie jacket na nakatayo sa terrace na 2 terrace lang ang layo mula sa akin. Nang nakita ko nitong tumingin ay umayos siya ng tayo at tumalikod bago sumandal sa teresa. Napailing na lang ako at tinali ng maayos ang robe ko. Uuwi na lang talaga ako, wala namang masamang mangyayari diba? The ending must need to come to its end. Kailangang isara na ang hindi natapos na problema para makapagsimula ako ng panibagong buhay. Para makaabante na talaga ako ng tuluyan. Isa pa, changed. Hindi na ako basta-bastang nadadala lang sa mga simpleng ngiti at malambing na salita. I learned enough, kailangan ko ng maging mas matatag. Things change, times change and I got to change with them. Kayo nang bahala dito, ha? Pagkausap ko sa mga team member ko habang nakaupo sila sa harapan ko. Nagpaalam na ako sa kanila na aalis ako para sa attendan kong kasal at sila muna ang magmumonitor sa pagsasagawa ng site. Okay, ma'am, kami na po ang bahala. Annie Hayes, one of Israel's trusted member. Thanks guys, I smiled at them at kaagad na sinabi sa kanila ang mga gagawin at ibinigay na rin ang mga natapos kong dokumento at ilang projects. I asked them to contact me about the site and what was happening to them when it got there. Sinabi naman nilang i-update nila sa akin ang mga kailangan doon. Mamaya na po ba ang flight nyo, ma'am? Rox asked me. Yup, mamayang 6:30 ng hapon. Sagot ko naman bago nagpaalam pabalik sa opisina ko. Inayos ko ang mga papeles na nagkalat sa lamesa ko at ang table ko. Ibinigay ko rin sa sekretary ko ang susi ng opisina para mabuksan nila kung sakaling may importanteng kukunin. I will stay at the Philippines maybe a month or 2, hindi ko sigurado. 2 weeks from now ay ikakasal na si Mitch at nakapagsabi na rin akong pupunta ako. Naalala ko pa ang pagtili niya at ang boses niyang masaya ng tawagan ko. Maybe after the wedding ay magbobonding lang kami muna nila Papa, or maybe tearside to clear things out. I want to go back here with a clear mind. Yung maayos na ang gusot sa pagitan namin ng kapatid ko o kahit sa kanya. I just need closure to completely move on. Paalis ka na ngayon?
Natawa ako nang marinig ang excitement sa boses ni Mitch habang magkausap kami. I'm on the way to the airport. Sagot ko naman sa kanya bago tumingin sa labas at pinagmasdan ang napakagandang kapiligiran. The trees are tall and green, buhay na buhay at napakabango pa ng hangin. Ang malinis na daan ay nakakapagpagaan sa loob ko. Ethly, I can't wait to see you, na-miss kita, Chloe. Umiti ako at napatango-tango. Ako din, Mitch. Sagot ko naman sa kanya at nang may maalala ay nagsalita. Huwag mo muna sabihan sina Mama o kaya sina Mika, ha? Sabi ko sa kanya. Sige, bakit ayaw mong sabihin? For sure ay nami-miss ka na rin ng mga iyon. Sagot niya sa akin. I want to surprise them, I want to see their faces, especially ay si Mika. Natawa ako habang na-imagine ang magiging mukha ng best friend ko. Miski siya ay hindi ko sinabihan na uwi ako at pati na rin ang parents ko. Ang nakakaalam lang ay si Mitch at saka si Travis na nangako ring hindi magdadaldal. Excited na talaga ako. Halos pasigaw niyang sabi. Anong oras na dyan? Matulog ka na, Mitch. Sabi ko sa kanya. Nah, sige, Mom's really excited to see you. Natigil ako sa sinabi niya. Si Tita. Natulala akong saglit. Yes, alam mo namang gustong-gusto ka noon and she's really happy that you're coming back. Masaya niyang sabi pero nawala naman ako ng imik. Talaga? I answered her instead. The nostalgic feeling is coming back as of mentioning her mom. Tita has been very good to me at na-guilty talaga ako na hindi ko rin sinasagot ang tawag niya noon sa akin. Tried cutting delay connections pero hindi ko naman talaga nagawa. I keep in touch with Mitch at kay Tita. As don't know, they just have this space in my heart. Pakiramdam ko ay pangalawang ina at kapatid ko na sila. Naman, basta bukas ha. Narito ka na. Susunduin ka namin. Dagdag pa niya. Ha? Susunduin mo ako. Wag na. Pigil ko sa kanya. What? Of course we're fetching you. Pinagbigyan mo ako sa request ko kaya dapat ay sasalubungin kita. Kahit hindi naman ay ayos lang, sagot ko. I can go naman nang hindi naliligaw, kahit ilang taon akong nawala ay alam ko pa rin naman siguro ang daan. Tawa ko sa kanya but she insists. Hindi. Basta susunduin ka namin and that's final. She answered with finality. Pero. Basta, Chloe. Siyaw. Nawala ang boses niya sa kabilang linya, kaya napapailing na lang ako habang nakatingin sa phone ko. Napapikit ako at hinayaan na lang siya. Bumaba kaagad ako pagkarating sa airport at nag-check-in. Halos 2 oras pa ang inantay ko para tawagin ang flight number ko at nang makaupo na ako sa malambot na seat ng eroplano ay napatingin kaagad ako sa bintana. Finally, I'm going home. Madam? I stared when felt someone tapping Levi's shoulder. Kaagad akong napatingin sa kanya at nakita ko ang isang babaeng stewardess na nakatayo sa may gilid. Yes? Pinunasan ko ang gilid ng mata ko at umayos ng upo. Fasten your seatbelt, ma'am. The plane's going to take off. She answered softly. Okay. Mabilis kong sabi at kaagad na napatingin sa bintana, umawang ang labi ko habang nakatingin sa ibaba. Wow is all I could uttered while I was staring at the city lights. Mabilis kong iniba ang time zone ng phone ko, at kaagad kong nalaman na madaling araw na at ilang minuto na lang at makakatapak na talaga ako sa lupa ng bansa ko. Kagat-kagat ko ang labi ko habang pababa ang eroplano, nakikiliti pa ang tenga ko dahil sa medyo pagkawala ng hangin at hindi ako mapakali. I'm happy and nervous at the same time. Inayos ko ang mukha ko at sinuklay ang buhok ko gamit ang kamay ko. Ang ilang Pinoy na nakasabay ko rito sa flight ay mukhang masaya din. A big smile was plastered on their faces at mukhang excited na excited. Thank you for choosing our airlines, madam. See you next time. Bati sa akin ng mga flight attendants pagkalabas ko. They even bowed their heads at tumango ako bago ngumiti. Magaan ang paa ko habang naglalakad palabas at kaagad akong sinalubong ng mainit na hangin pagkalabas ko. Natawa ako at hinawi ang buhok ko. Pilipinas nga talaga ito. Nakangiti ako papasok sa airport para kunin ang bagahe ko.
Iniangat ko ang shades ko sa may ulo ko at inantay ang bagahe ko na dumaan. Sunod-sunod na rin ang pagtunog ng phone ko, at nang tignan ko ito ay nakita ko ang pangalan ni Mitch. Her messages are about the whereabouts. Kinuha ko ang maleta ko nang matapat iyon sa akin at kaagad na dumiretso sa banyo roon. From Mitch Flo. Text me if you're already here. Nasa airport na kami, waiting for you. I'm excited. Umiti ako at nagtipa ng mensahe sa kanya. To, Mitch, nandito na ako, kakakuha ko lang sa baggage. See you. I hit send at inayos ang mukha ko sa salamin. I applied the maroon lipstick at inayos ang buhok sa gilid ng aking leg. I fixed the plain white shirt, leather jeans and EV ankle boots before heading out of the place. From Mitchum. Wait. Labas ka na. Inayos ko ang shoulder bag ko at dumiretso na papalabas. Pagkalabas ko ay kaagad kong nakita ang mga tao na sinasalubong ng kanilang pamilya. Mayroon ding mga nakatayo roon at maihawak pang mga kartolina o kaya placard na may mga pangalan. Where are they? Nangunot ang noo ko nang may naramdaman akong parang nakamasid. Napakamot ako sa kilay at naghanap ng salarin pero wala naman akong maaninag. Bakit kasi nasa maleta ko ang eyeglasses ko? Sa paglibot ko ng paningin ko ay nahagip ng mata ko ang isang babae at lalaki na mukhang magkasintahan na nagkahiwalaing napakatagal dahil sa halos maglampungan na sila sa isang gilid. Napangisi ako nang wala sa sarili, inilibot pa ang paningin. Oh my God! Hello! Isang tili ang narinig ko mula sa hindi kalayuan at nanlaki ang mata ko nang makita ang humahangos na si Mitch na harapan ko. Mitch! I grinned at sinalubong ang yakap niya. You're back. Oh, Ray. Nandito ka na talaga. Tili niya sa tenga ko. Nandito na ako, tawa ko at niyakap siya pabalik. Nang humiwalay siya sa akin ay nakita ko ang pagmamatured ng itsura niya kumpara sa dati. Kung dati ay napakabata ng mukha nitong tignan ay ngayon ay mukha na siya lalong sopistikada. Kamukha na niya lalo ang mommy niya. Wow! Gumanda ka lalo. Bati ko sa kanya at pinasadahan siya ng tingin. Humagikik siya at pinalo ang balikat ko. Ano ba, Chlo? Ikaw nga dyan ang gumanda eh. Mas lalo kang sumeksi. Look at you, ang ganda-ganda mo talaga. Malas lang talaga nung lalaking pinakawalan ka. Dagdag niya at nawala ang ngiti ko. Nang makita niya iyon ay tumawa siya at hinawakan ang braso ko. Joke lang iyon, Chlo. Tawa ka. Tumawa siya at pumilit din ako sa pagtawa. Don't know how it sounded, actually. Tunog iwan siguro. Halika na nga, inaantay ka ni mommy. Sabi niya at hinila ang kamay ko. Teka, inabot ko ang maleta ko at hinila na niya ako. Mula sa hindi kalayuan ay kita ko na si tita na nakatayo roon na may ngiti sa labi. Malalaki ang hakbang na ginawa niya at kaagad akong niyakap. Chlo, Hija. Masayang ngiti niya sa akin at mahigpit akong niyakap. Hi, tita. I miss you. Sagot ko sa kanya at niyakap siya ng mahigpit pabalik. Naku, na-miss kita talaga. Nakangiting sabi sa akin ni tita at nang lumayo ay hinawakan ang pisngi ko. Naku, ang ganda-ganda mo na talaga. She exclaimed and her smile widens. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko at napatawa ako. Hindi naman po, sagot ko sa kanya na nahihiya. No, you're still pretty as before, Chlo. Mas nga lang ngayon, you're a lady now. Hinawakan pa niya ang buhok ko. Salamat at pinaunlakan mo ang invitation ni Mitch, ha? Tumango ako at mumiti. Walang anuman po, tita. I answered. Tinitigan niya ako ng ilang pangsaglit bago ngumuso at pinisil ang pisngi ko. I miss his daughter-in-law talaga. Natulala ako sa sinabi niya at napaubong bigla. Kayo naman, ayan tuloy. Tatawa-tawang sabi ni Mitch at hinawakan ang braso ng mommy niya. Ay nga pala. Biglang sabi ni tita at mumiti ng maliit. I can now see her change of expression. Mula sa masaya ay mukhang naging malungkot ang mata niya. Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at mumiti na lang. Tita, didiretso po ako sa bahay namin ngayon kung ayos lang. Pagbaling ko sa kanya. Of course, no problem, Chlo. Sagot naman niya. Pero mag-agahan muna tayo, ayos lang ba? Sure po.
Great. Tumango siya at tumingin sa paligid at pagkatapos ay humalukip-kip sa harapan ko. Nasaan na ang driver natin? Biglang tanong niya at halos atakihin ako sa puso sa biglaang pagsigaw ni Mitch. Ayon si Lance. Mula sa kanila ay lumipat ang tingin ko sa lalaking prenteng naglalakad papalapit sa amin. Sumikip ang dibdib ko nang makita siya at nakaramdam kaagad ako ng pagkailang. Bakit nandito siya? He was walking towards us with so much confidence I could faint. Nakataas ang buhok nito at natatabunan ng shades ang mata. Kumikinang din ang kulay itim niyang hikaw sa isang tenga habang naglalakad. He was wearing plain white shirt, black ripped jeans and a leather jacket. Nakapamulsa pa siya at kagat-kagat nito ang labi habang naglalakad. Napatingin ako sa suot ko at nangunot ang noo ko. What the hell? Ayan. Ayan na yung driver sa wakas. Biglang sabi ni tita na nagpawala sa iniisip ko. Right. Malamig ang boses ni Lance nang magsalita siya. Lance, that's a good start. Saan ka ba nagsusuot ha, Cedric? Kanina ka pa nawawala. Halos mag-histerika si tita sa sinabi niya. May binantayan lang. Sagot naman ng lalaki at nagseryoso ang mukha ko nang mapabaling siya sa akin. Don't know if he's looking at me or what, hindi ko kasi makita kung nakatingin dahil sa glasses niya. Hi, Chloe. Biglang sabi nito at doon ko na napagtantong ako ang tinitignan ako. Itinaas pa niya ang shades niya at mumiti ang mga mata niya kasabay ang labi niya. Hi, Lance. I smiled back at him and nodded. Nag-iwas kaagad ako ng tingin sa kanya at binalingan si tita na malaki ang ngiti at animoy kumikislap ang mata. Tita. Yes? Gulat niyang sabi at kumurap pa. Aalis na po ba tayo? Malumanay kong sabi. Pilit kong hindi pinapansin ang hantaran na pagtitig na natatanggap ko sa gilid ko. CJ. Biglang sabi niya at may ibinulong sa nakangitiring si Mitch at bumaling siya kay Lance. Said, mag-drive ka na. Nagpresenta kang driver kaya ikaw ang mag-asikaso ngayon. Istriktong sabi ni tita dito sa seryosong tono, pero nakita ko ang pag-angat ng labi ni Lance bago tumango. Gladly, he answered. Nauna na sa kotse sina tita at sinabihan akong sumunod kaya sumunod ako habang hila ang maleta ko, pero natigil lang ako nang may naramdaman akong humawak sa kamay ko na nakapatong sa maleta. Sorry, nakangiting sabi ni Lance nang mapatingin ako sa kamay niya. Akala ko yung hawakan. He smiled again at parang may pumipilit na sa sikmura ko. Okay. Tumango ako at inalis naman niya ang kamay niya sa kamay ko at kinuha mula sa akin ang maleta. Ako na magdadala. He offered at matiim lang siyang nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang at hiya pero hindi ko ipinakita. Ako na lang, kaya ko. Sabi ko sa kanya pero inilayo niya lang ang gamit ko sa akin. I insist, I won't let you carry this kung nandito naman ako. Makahulugan niyang sabi at napatango na lang ako nang wala sa sarili. This is awkward, I shouldn't be this close to him. Sana pala ay hindi na ako pumayag na sunduin ako ni Mitch. Hindi ko naman din naisip na kasama pala si Lance. Damn! Hindi pa ako handa. Naglakad ako papasok ng sasakyan sa may backseat pero kaagad akong pinigilan ni Mitch sa pagsilip niya sa bintana. Don't! She stopped me. Bakit? Nagtataka kong sabi sa kanya. Mumiti lang siya sa akin at iminwestra ang harapan. Sa front seat ka, sabi niya at bago pa man ako makapagtanong ay halos mapatalon ako sa gulat ng may humawak sa balikat ko. Napalingon ako doon at kaagad namang tinanggal nang makita ako. Sorry, marami kasing gamit sa backseat, ayos lang ba kung sa front seat ka? Malumanay na sabi sa akin ni Lance. Napatitig ako sa kanya at nang mapansin ko ang pagsilay ng ngiti sa labi niya sa ginawa ko ay nag-iwas ako. Ayos lang na tabi tayo. Sure, ayos lang. Tumango ako at tipid ng umiti. Great, he said at kaagad akong pinagbuksan ng pintuan. Nailang man ay pumasok ako at nagpasalamat at nagmamadali naman siya na tumakbo papasok sa kotse. His scent reached the nose when he came in, parang may pamilyar akong naramdaman dahil sa lapit niya kaya winala ko ito. Seatbelt. Napalingon ako nang magsalita si Lance at bago ko pa man makuha ang seatbelt ko,
ay nakuha na niya ito sa may upuan ko, at siya pa mismo ang nagkabit nito sa akin. My breath almost stopped when he do that. Naririnig ko din ang ingay sa backseat na parang naghahagikikan pero wala ang pansin ko doon. Nakatulala lang ako sa buhok niya habang nag-aayos siya ng seatbelt ko. I can tell that he didn't change a lot. He still look like what he looks like years ago. Nag-mature lang ang features niya pero siyang siya pa rin. The smell, the eyes, everything. Nang magsalubong ang mata namin ay nakagat ko ang dila ko. The painful and sweet feeling lingers in my heart. I'm not totally over him dahil sa reaksyon ko ngayong nagkita kaming ulit. Maybe closure lang talaga ang kailangan ko at magiging malinis na ang pakiramdam ko. Maybe closure will clean the feelings for him that almost faded. Maybe it will clean the leftovers of Ezel feelings for him. Komportable ka na ba? Sabi niya nang magsalubong ang mata namin. Naroon na naman ang magaang ngiti sa labi niya at ang malambot na ekspresyon ng mata niya. Yes, thanks. Nag-iwas ako ng tingin at tumitig sa bag ko. Nice outfit, gira the way. He said out of nowhere at nang bumaling ako sa kanya ay nakangiti siya habang ibinabalik ang shades at inaayos ang leather jacket niya. Hoy manong driver. Tama na pa-impress, gutom na kami. Biglang singit ni tita at sinipa ang upuan ni Lance. Kamusta ka naman doon, Chlo? Dinungaw ko si tita nang magsalita siya sa mailikuran ko. Ayos naman po. Doing really good. Sagot ko naman sa kanya at mumiti. Muli ay bumaling ang tingin ko sa harapan dahil sa pagtunog ng phone ko. Sinilip ko iyon at napangiti nang makita ang mensahe mula sa kababata ko. He sent it from his messenger. Hi Chlo. Nandyan ka na ba? Do you have a safe flight? I miss you already. I hit reply. Yes, thanks for asking, Nick. I missed you too. Isang malakas na tikim ang nagpabalik sa akin sa realidad at nang mapabaling ako sa tabi ko ay nakita ko ang seryosong mukha ni Lance habang nakatingin sa akin. I stared back din by him, my forehead creased. Mabilis siyang nag-iwas nang magsalubong ang mata namin at nakita ko ang pag-igting ng panga niya. His smile was gone and what was left is a dark expression. Nakita ko ang paglabas ng ugat sa kanyang braso dahil sa paghigpit ng hawak niya sa manibela. What's his problem? Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at bumaling pabalik sa phone ko. Nick and I chatted for a while at minsan rin ay nakikipag-usap ako kina tita sa likod kapag may tinatanong sila sa ginawa ko sa Germany. It's awkward, yes, lalo na't kasama namin ngayon ang dahilan ng paglayo ko. If it's not for a heartbreak ay malamang wala sa isip ko ang paglayo but well, it's over, wala naman na akong magagawa kung iisipin ko pa gayong tapos na. Lance, sa malapit na Italian restaurant lang tayo. Sabat ni Mitch mula sa likod. He just nodded and maneuvered the car to its right direction. Tanging si tita at Mitch lang ang nagbibigay buhay sa bayahe at laking pasalamat ko roon. Nababawasan ang awkwardness na nararamdaman ko sa ngayon. We're here. I'm so hungry. Mabilis na lumabas si tita sa sasakyan pagkaparada ng walang paalam. Sundan ko na gutom eh. Tawa ni Mitch at sumunod din sa ina sa loob ng resto kaya napangiti ako. They told me earlier na hindi na sila nakakain dahil sa sobrang excitement ng pagbalik ko. That was touching dahil sa talagang masaya silang narito ako. As can feel their sincerity, yung iti nila ay alam kong totoo. I'm so glad they treated me like their own na kahit wala na ay narito pa rin sila para sa akin. Chlo, Divi's smile faded when remembered who I'm with right now. His voice is enough to make my heart atch. Nilingon ko siya at nakita kong kagat-kagat nito ang labi niya habang hindi diretsong makatingin sa akin. Yes? Prente kong sabi bago ko kinalas ang seatbelt ko, sa pangalawang paglingon ko sa kanya ay hindi siya nagsalita kaya napailing na lang ako. As don't want to stay on the same place with him. Inabot ko ang handbag ko at bubuksan na sana ang pintuan pero kaagad niyang naagapan ang braso ko kaya nanigas ako sa kinaupuan. My heart began thumping erratically, magkahalong kaba at takot ang naramdaman ko. Tanong ko at malamig siyang tinignan. He stared at me deeply, his eyes enveloped the being at may kung anong meron sa mata niya na hindi ko maintindihan. What do you want now, Cruz?
Ah, you. He started. Inabangan ko ang sunod niyang sasabihin pero wala nang namutawi sa labi niya, kaya hinaklit ko ang braso ko sa hawak niya. Susundan ko lang sila. Sabi ko sa kanya pero bago pa man ako makalabas ay mabilis ang ginawa niyang pagpihit sa pwesto ko at pinagbuksan niya ako ng pinto. Nagsalubong ang kilay ko sa ginawa niyang pagngiti, pagbubukas ng pinto at paglalahad ng kamay pero hindi ko siya pinansin. Bumaba ako mag-isa at iniwan siyang nakatayo doon. Dumiretso ako ng lakad at inayos ang pagkakahawi ng buhok ko. As placed the hair on his shoulder at pinagpagan ang damit ko habang naglalakad. Wait! Biglang may tumama sa may braso ko at nanliit ang mata ko nang makitang si Lance iyon at nang nilingon ko siya ay ngumiti siya. His perfect set of white teeth showed at kumislap ang mata niya nang irapan ko siya. What do you want? Tanong ko sa kanya at diretsong naglakad. Itutulak ko sana ang pinto ng restaurant papasok pero mabilis siyang nauna para pagbuksan ako. Kunot noo at walang ngiti akong pumasok at hinayaan siyang sundan ako. Nang makita ko sina tita ay ngumiti ako at kumaway sa kanila. Naupo ako sa harapan nila at ngising-ngisi namang tumingin sa akin si Mitch. Kamusta? She grinned. Bakit? Napaisip ako pero tumawa lang siya at umiling. Wala, akala ko kasi. She shook her head again at maya-maya pa ay may narinig akong pag-usog ng upuan sa tabi ko at kaagad kong nakitang si Lance iyon. Hey, he greeted his sister and mom. Naka-order na kayo? He asked. Ako, pero si mommy hindi pa. Turo nito sa mommy niya na tutok sa menu. Ma'am, here's the menu. I lifted my head up and smiled at the waiter who's giving me a menu. Thank you. Ngiti ko at narinig ko ang pagkalampag ng kutsara ng katabi ko. Nilingon ko si Lance at nag-iwas lang siya ng tingin. It slipped. He murmured. Hindi ko na siya sinagot at nilingon ang menu at napamura ako sa isip nang makita kung gaano kaliit ang sulat. Bakit ganito kaliit? Damn! Wala akong salamin. Huminga ako ng malalim at pinaliit ang mata ko para subukang basahin ang nasa menu pero nananakit lang ang ulo ko dahil sa pagpilit. Damn it! Don't force it, ako na. Nawala ang menu sa kamay ko at nakita kong tinangay na ito sa akin ni Lance. Huwag mong pilitin kapag di kaya, baka manakit pa ang ulo mo. Natigilan ako sa sinabi niya. Nasaan ba ang salamin mo? You should always wear that, baka mapahamak ka kapag di mo maaninag masyado ang dinadaanan mo. Dagdag pa niya at wala akong nasagot kundi ang pananahimik. Tikim ng tikim si tita sa harapan ko at nagbabasa kunwari sa hawak but I know better. Biglang bumaling si Lance sa waiter at sinabi rito ang mga order at halos malula ako nang marinig ang mga sinasabi niya. What? You seriously want me to eat all of that? Gulat kong sabi pagkaalis ng waiter. He grinned and laughed at me. Yes, pumayat ka. Matagal kitang hindi naalagaan so there. Napanganga ako at diretsong napainom ng tubig. You're confusing as fuck. I wanted to shout at him pero hindi ko ginawa. I'm front of his relatives. Gusto ko siyang sabunutan, suntukin, palayuin sa akin at mawala na sa paningin ko pero wala naman akong magawa. I wanted to tell him not to go near me so I won't see him. Naalagan? Wow! Seriously? Nanggaling yan sa'yo. I can't help but to feel bitter. Kalokohan na naman kasi nungalingan. Dumating ang pagkain sa hapag at halos manakit na ang tayan ko habang kumakain. I wanna stop but ayokong nagtitira ng pagkain, naaalala ko kasi ang mga walang makain. Ako nagsasayang tapos sila wala kahit katiting. That's sad at ayokong magsayang. Nasa maleta mo ba ang salamin mo? Nilingon ko siya habang umiinom ng juice. I nodded at him. I'll get it for you. Halos masamid ako sa sinabi niya but I still managed to control myself. Slow, later, pwede ka munang mahiram. Nilingon ko si Mitch. Really? I asked her. Kasi, the designer really want to meet you at saka kailangan ka na ring sukatan. Is that fine with you? And yeah. Yes, sure. Tumango ako. Excuse me,
Lance stood up and excused himself and goes out of the resto at sinundan ko siya ng tingin. He still hasn't changed. Lance is still Lance. Ganun pa rin ang itsura niya, he still have looks to kill, only that he matured a lot. That day ay hindi pa muna ako natuloy sa bahay. Nagpahatid ako sa kanila sa kondo ko at nakahilata ako sa kama ko sa oras na ito habang nakatitig sa kisam. I really wanted to go to our home pero naisip kong parang hindi ko pa ata kaya. I mean, I missed his parents pero parang nag-aalangan pa rin ako. Did meet Lance earlier and the feeling is not good. It's confusing and scary as hell. Parang pakiramdam ko ay konting pagkakamali at pagkalingat ko lang ay may mangyayaring di maganda. My heart beats fast when I saw him again after all these years, but it fade away habang medyo nagkakasama kami ng ilang oras. Maybe one of the signs that I'm over him. I opened the eyes when heard the doorbell ringing outside the door. Tumayo ako at inayos ang damit na suot ko pa rin mula kanina at pinusod ang buhok ko. This must be Mitch, susunduin niya kasi ako ngayon para sa fitting ng gown ko. Tamad akong naglakad sa may pintuan habang suot ang kuneho kong tsinelas na natagpuan ko dito na naiwan ko noon at lumabas. Good evening, halos bumagsak ang balikat ko nang makita ko ang nakahilig na si Lance sa may pader sa may tapat ng pintuan ko pagkabukas. What are you doing here? Tanong ko at sinubukan kapain ang buhok ko. I'm fetching you, papasukat ka sa kasal natin diba? Napasinghap ako. What the? Kidding, he smiled at lumapit sa akin. Nanlamig ako nang inilapit niya ang katawan sa akin at ibinaba ang mukha niya para magpantay ang amin. Come on, nandun na sila. He smiled sweetly at hinawakan ang palapulsuhan ko palayo roon. Hindi pa ako nakakapag-ayos. I hissed at hinila ng kamay ko pero hindi niya iyon pinakawalan. Stay. He whispered at lumayo ako sa kanya at hinilang muli ang kamay ko. Lumayo ka nga. Sikmat ko sa kanya. His brow raised at may kung anong kislap sa mga mata. No, I won't. Inilingan niya ako at ninisian at nabanas ako sa ngiting yon. I just want to erase that fucking smile on his face. Stop. Hinaltak ko ang kamay ko paalis sa hawak niya at sinamaan siya ng tingin. You don't just drag me like that na para bang magkaibigan tayo. Pasigaw kong sabi habang nangingit-ngit sa inis. Anong akala mo, ganun na lang yun? Napagkabalik ko dito ay ayos na tayo. Do you expect me to be back here with open arms? Mariin ko siyang tinignan. Nakita ko ang gulat sa mata niya sa sinabi ko at nanahimik siya. Ibinaba niya ang tingin niya at hindi nagsalita. Ano, Lance? What we had was great but we know it's over. Napasinghap siya at napaatras. Ay! Natigilan siya at nakita ko ang lungkot sa mata niya, but for fuck's sake, I don't care. I came back here for your sister, not for anyone else. If you're doing this out of boredom, bumuntong hininga ako at umatras. Please stop. Nagseryoso ang mukha niya sa sinabi ko at umiling siya. His serious face and deep eyes made his knees shake. I'm doing this because I want to, panimula niya sa akin. This isn't because of boredom o dahil sinabihan akong sunduin ka. I'm doing this because I want to be with you. Nakagat ko ang dila ko sa sinabi niya. I want to see you, I want to be with you kaya ako nandito. If being annoying got your attention noon ay gusto ko ring subukan ngayon. He sighed at nakita ko ang paglamlam ng mata niya. Napaatras ako sa ginawa niyang pag-abot sa akin. Please listen, umiling ako at sinubukan siyang itulak but every time I pushed him away ay mas humihigpit ang hawak niya sa kamay ko. I'm here because after all those years that you're gone, mahal na mahal pa rin kita. Yingwai's stomach clenched. His bloodshot eyes held vulnerability. That eyes that screams danger and mischief. I need to grip myself back so won't be fooled again. I love you, still. He breathed hard at nalaglag ang patak ng luha mula sa mata niya. Iniiwas ko ang tingin mula sa kanya at pinalakas ang loob ko. I've been fooled once, tama na. Ayoko ng paglaruan at paikutin. Sawa na ako maging tanga sa nararamdaman ko. Slow. He embraced and squeezed me tight. Hindi ako nakagalaw sa biglaan niyang ginawa kaya hindi ako nakalaban.
This time, I need to use my brain. I came here for closure, to clear things out para makaahon na ako sa pagkakalunod ko sa nararamdaman at sakit. Bumalik ako para makalimot na at hindi para ituloy ang naudlot na kasiyahan noon. With so much force, pushed him away at inilingan siya. I saw how his shoulders fell. I gave him a stoic expression at malamig na nagsalita. Hindi na kita mahal. Sambit ko bago ko siya talikuran at mabilis na naglakad pabalik sa suite ko. Mitch, pasensya na kung hindi ako nakapunta kagabi ha. Paghingi ko ng paumanhin kay Mitch habang naglalakad kami papunta sa isang sikat boutique. No problem, my brother told me last night na siguro ay pagod ka kaya hindi ka na niya inabala. Natahimik ako sa sinabi niya. What? Pinuntahan ka ba niya? Nagtatakang sabi niya nang mapansing natigilan ako. No, I answered her instead at nag-iwas ng tingin. When walked out last night ay hindi ko na alam ang nangyari sa kanya. I just walked out and locked the door. Nagkulong lang ako sa kwarto ko habang nakatitig sa kisame. Gusto kong maiyak na hindi ko maintindihan. Yv's chest is constricting with so much pain and bitterness. He loves me. What? After 5 fucking years. After he told his friends how much he had fun. I told myself not get bitter but every time that I'd remember that ay bumabalik pa rin. Welcome, Madam Mitch, ma'am. Masayang salubong sa amin ng staff sa loob. Mumiti ako at tumango bago pasadahan ng tingin ang lugar. The boutique's name is written in bold and big letters at the center of the store. Cage. That's what's written at the store. Wow! The name sound cool. This way, ma'am. Sabi ng staff at diretso lang kami ni Mitch sa pagpasok sa loob ng isang sa tingin ko ay private room. Pumasok kami at yun na lang ang pagkamangha ko nang makita ang mga gown at iba pang damit na naroon. Base sa itsura nito ay talagang alagang-alaga at pinaghirapan ang mga damit. Where's your boss? Tanong ni Mitch sa staff habang umuupo kami sa sofa. Si Ma'am Nat po. Umalis sila ma'am, attend sa seminar kasama si Sir Joselito. Sagot naman ng babae sa tanong ni Mitch. Don't know who are they talking about pero sa tingin ko ay ang may-ari ng boutique na ito ang tinutukoy niya. Okay, thanks. Mitch smiled. This is Chloe, yung sinabi kong susukatan. Pakilala niya sa akin. Hi Miss Chloe, sa lady smiled at me. Hello, bati ko pabalik at tinanggap ang kamay niyang inilalahad. Saglit silang nag-usap ni Mitch at nang makaalis ang babae para tawagin ang magsusukat ay binalingan ko siya. Mitch, kaya bang matapos nung damit? I mean, di ba malapit na ang wedding? Tanong ko sa kanya. Don't worry about it, kaya yan. Trust me. She assured me at maya-maya ay nagpaalam na pupuntahan lang ang fiancé niya. Naiwan akong mag-isa sa kwartong iyon kaya habang nag-aantay ay kinuha ko ang phone ko para tawagan si Travis. Hoy! Bati ko kaagad pagkasagot niya ng tawag. Hello! Sagot niya sa akin. Nandito ka na kahapon, hindi ba? Elif, didn't you call me? Pagtatanong niya sa akin, may bahid ng pagkairita sa boses. I'm sorry, okay. Galit ka kaagad eh. Tawa ko sa kanya. I'm sorry. He mimicked and we voice. Kamusta ka dyan? Sinabi mo na ba kay Tito na nandito ka na? Napailing ako sa sarili ko. Nope. I heard him tisked at napamura siya. What? Call him. He's worried about you, hindi niya daw matawagan ang roaming number mo. Call him. Sabi niya sa akin. Yes boss, I laughed. Nagkwentuhan kaming dalawa ni Trav sa telepono at puro tawa lang ang nagawa ko dahil sa kalokohan niya. He seems happy, his voice seems happy. Mukhang may inspirasyon. I asked him about the girl he's talking about pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ibinibigay sa aking pangalan. Nagbukas ang pinto kaya napabaling ako doon. Napangiti ako nang makita si Mitch na papasok habang nakakapit sa braso ng isang mestisong lalaki. I guess he's her fiancé. By Trav, later na lang. Paalam ko kay Travis bago tumayo at mumiti kina Mitch. Chloe. Nakangiting sabi sa akin ni Mitch. This is Brent Alarcon, yun my fiancé. She introduced.
Han, this is Chloe, yung ikinikwento ko sa'yo. She's a very good friend of mine. Nice to meet you, Chloe. Brent smiled. Nice to meet you too, ngiti ko rin at tinanggap ang nakalahad niyang kamay. We shook hands at nang maghiwalay ang kamay namin nang makarinig ako ng malakas na pagtikim. Mula kina Mitch ay napabaling ako sa may pinto at nangunot ang noo ko nang makita si Lance. What is he doing here? Seryoso siyang nakatingin lang sa akin at nakahalukip-kip. Nasa tuktok ng ulo niya ang aviators na suot at kumikinang ang dog tag na suot niya. He turned his head to the side at nang umabante siya ay napaiwas ako ng tingin. Chloe, this is Joe Ross, siya ang magsusukat sa'yo. Baling sa pansin ko ni Mitch at doon ako napatingin sa bagong pasok na staff. He was carrying a measure tape, paper and a pencil na gagamitin niya sa pagsusukat. Don't know is a he or a she kaya ipinagsawalang bahala ko na lang at naglakad pasunod sa kanya. Sukatan na kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Sure, I nodded at tinignan ko rin sina Mitch na naupo sa sofa kasama si Lance na seryoso ang titig sa akin. Iniiwas ko ang tingin at binalingan ang nag-aayos na staff. Una niyang sinukatan ang braso ko at isinulat iyon sa papel na hawak. Naririnig ko rin ang hagikik at bulungan sa likod ko, kaya lumingon ako at nakita kong may sinasabi ni Lance sa kapatid niya na hindi ko naman makuha. Basta ang alam ko ay matigas na tono ang gamit niya. I even heard him cursed pero ipinagsawalang bahala ko. Neckline naman, sabi sa akin ni Joe Ross. Lumapit siya sa akin at kinuha ang buhok sa likuran ko at inilagay sa balikat ko. He then encircled the tape measure around the neck, near the chest at sinukat ayon. Anong itsura ng gown? Tanong ko sa kanya. Off-shoulder then medyo mababa ang neckline pero hindi naman sobra, hanggang sa maisa kong naman yung haba. Sagot niya. Tumango-tango ako at kinagat ang labi ko. Inayos naman ng staff ang tape measure sa may bandang liig at dibdib para maayos kung gaano kahaba ang gagawing neckline. He pushed his finger on the tape measure against a skin para maeksakto ang sukat at siya ring pagkarinig ko ng pagbagsak ng kung ano sa likod ko. Tangina! I heard him cursed kaya napalingon ako. Lance! Mitch called him pero nanliit lang ang mata ni Lance habang nakatingin sa staff. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao niya at ang pagtitiimbagang niya. Ituloy mo na, sabi ko kay Joe Ross na mukhang gulat sa inasta ng huli. Okay, nagtataka man ay hindi na nagtanong si Joe Ross at binalingang muli ako. Muli niyang iniayos ang tape measure na nagulo dahil sa paglingon at paggalaw ko at pinirmi niya iyon ng maayos. Itinapat niya ito sa katulad ng kanina at akmang mamarkahan na ang sukat ay nawala kaagad dahil sa malakas na paghaltak sa akin ng kung sino. Nanlaki ang mata ko sa sobrang gulat at naramdaman ko ang pagtama ng likod ko sa matigas na dibdib. Mabilis na ipinulupot ni Lance ang braso niya sa akin at idiniin ako palapit sa kanya. Don't touch her. Nanlaki ang mata ko at mabilis na kumawala sa hawak ni Lance. Lance, ano ba? Gulat na sabi ni Mitch sa kapatid. Napatingin ako kay Joe Ross na nagtataka at gulat din ang mukha. That. Biglang sabi ni Lance at tinuro ang lalaki. That a shoal is touching. Ano ba? Ano bang problema mo? Singhal ko sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ko at napakurap. Hindi niya ako binabastos. Naiirita kong sabi. He's touching your skin. Depensa niya sa ginawa. Trabaho iyon. Ano bang problema mo? Umigting ang panga niya sa sinabi ko. Sinusukatan ako kaya malamang ay mahahawakan ang balat ko. Tumigil ka nga. Ang gulo mo. Sigaw ko pabalik pero natigil ako sa biglaan niyang sagot. Ayokong may humahawak na iba sayo. Nanlaki ang mata ko at bumilis ang paghinga niya. Salubong ang perpekto niyang kilay at isang linya lang ang labi niya habang nakatingin sa akin. He stared at me, I stared back at him. Kunot din ang noo ko at tinapunan siya ng matalim na tingin. You too. Ano ba yan? Biglang sita ni Mitch kaya nawala ang mata ko kay Lance. Umayos nga kayo, ang lalaki niyo na kung mag-away kayo parang bata. Hysterical niyang sabi at bumuntong hininga. Binalingan niya si Joe Ross at ngumiti. Pasensya na sa kanila, ha? Lahi.
Halos mapamura ako sa sinabi niya. Seriously? Lali? The hell? Huwag ka na lang magsukat at baka maging halimaw ang kapatid ko. Sabi ni Mitch at binalingan ang kapatid. Hoy, Lance Cedric, tutal naman at ikaw ang ayaw ipahawak si Chloe, pues ikaw ang magsukat sa kanya. Anya at tinuro ang kapatid at nalaglag ang pangako. What? Ayoko. Umiling ako habang nanlalaki ang mata. Okay, napatingin ako kay Lance nang sumagot siya. I'll get her size. Mabilis niyang sagot at kinuha ang tape measure sa lalaki at naglakad palapit sa akin. Kumabog ang dibdib ko at umatras. Come here. Mariin niyang sabi at umiling ako. No, siya ang magsusukat sa akin. Umiling siyang muli habang tikom ang bibig. Hell, I won't let anyone touch you. Pabulong pa niya pang sabi at marahang hinawakan ang braso ko palapit sa kanya. Tinulak ko siya pero hindi niya ako binitawan. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at inilagay sa tagiliran niya. Ano ba? Halos singhalan ko na siya. Paano to? Kunot noong tanong ng huli na tinutukoy ang tape measure na hawak ng isang kamay. Teach him, baling ni Mitch kay Joros na mukhang amused sa nangyayari. Alright, natapango ang lalaki at sinimula ng sabihin kay Lance ang mga dapat gawin. Sinabi ni Joros kay Lance ang tamang pagsukat sa neckline ko at walang imik na tumalima ang huli. Nanigas ang katawan ko nang hawiin ni Lance ang buhok ko at iniligay sa balikat ko. Napamura ako sa utak nang maramdaman ang daliri nito na tumama sa lig ko at hininga nito na tumama sa pisngi ko. Sinubukan kong lingunin si Mitch na nakamasid lang din habang may ngiti sa labi at nakahawak sa braso ng fiant na bumubulong sa kanya. I mouthed help when our eyes met pero iniwas niya lang ang tingin niya pagkatapos ngumiti at bumulong pabalik sa boyfriend niya. Mariing ipinikit ko na lang ang mata ko at pinigil ang hininga ko nang idiin niya sa dulo ng tape measure ang daliri para makuha ang sukat. How about this? Seryosong sabi ni Lance sa lalaki. Ayos na yan. Habang inililista ng lalaki ang sukat ay nag-angat ako ng tingin kaya nagkatitigan kami. May kung anong magulong pagwawala sa tiyan ko na para bang pinipiga ito at pinipilit. Sorry for being possessive. Marahang sabi niya at ipinikit niya ang mata. I just miss you so much. Pipil niyang sabi at hindi ako sumagot. Sa waist. Baling ni Joros kaya tumango si Lance at tinanggal ang gamit sa mailig ko. Lift your hands, please. Medyo itinaas ko ang kamay ko at pumaikot ang kamay niya sa baywang ko para sukatin iyon. Wala akong ginawa habang nagsusukat siya at tinutura ni Joros. He seemed serious while taking a size. Nakikinig siya ng maigi sa sinasabi ng lalaki at tango ng tango. Sa length na ng gown. I check mo yung simula sa waist hanggang sa may paa. Tumango si Lance at hinawakan ang balikat ko kaya napatingin ako sa kanya. Ken He asked at tumango na lang ako kahit na hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nabigla pa ako sa ginawa niyang pagluhod sa may harapan ko at idinikit niya ang tape measure, sa baywang ko pumasada ang bagay na yon sa hita ko pababa sa may paa ko. Shit! Bakit ba hindi ako nagpants? Bakit nagdress ako? Mabilis ang pagkabog ng dibdib ko at nakahinga lang ako nang maayos nang magsalita si Joros na ayos na ang lahat. Thanks, Miss Mitch, sir, ma'am. Nakangiting paalam ni Joros at sinundan ko lang siya ng tingin papalabas. Si Lance naman ay pinapagpagan ang tuhod niya at nang matapos ay pinasadahan niya ng kamay ang itim na buhok. Kuminang ang hikaw niya dahil sa pagtama ng ilaw at hindi nawala sa pansin ko ang kulay itim niyang shirt na humuhulma sa braso at dibdib niya. Are you fine? Bumalik lang ako sa sarili nang magsalita siya at hinawakan ang braso ko. Yes, tumikim ako at hinawi ang kamay niya bago balingan si Mitch na nakatayo na rin. Tapos na ba, Mitch? I will go somewhere kasi ngayon. Sabi ko sa kanya. Pilit akong umiiwas na magkadikit ang balikat naming dalawa ni Lance na tumatabi sa akin. Is that so? Sure, pero lunch muna tayo. Pagbabaka sakali niya. Kasi. Sige na, Chloe, please. Lunch lang tapos laya ka na. Sabi nito. You should come with us sa lunch para nakapag-usap-usap na rin. Biglang sabi ni Brent habang akbay si Mitch, kaya wala na akong nagawa at tumango na lang ako.
Nag-ikot kami sa mall pagkatapos noon para maghanap ng pwedeng kainan. Walang nagsasalita sa amin puwera na lang sa dalawang magkasintahan na nag-uusap at mukhang may sariling mundo. Sa isang French restaurant kami kumain at pagkapasok namin ay kaagad akong sinalubuni ng napakagandang musika at ng napakagandang ambience ng lugar. The place looks cozy na nakakagaan sa pakiramdam. The attendant assists us right away at hinatid kami sa lugar na pwede naming upuan. Malaki ang ngiti ng babae habang nangunguna sa amin at nahuli ko ang panakanaka nitong pagtingin sa tabi ko na si Lance na seryoso lang din. Sa ginawa kong pagsulyap sa kanya ay nahuli niya ako kaya napangiti siya at kinamot ang kilay. Napailing na lang ako at diretso pa rin sa paglalakad. Nakarating kami sa pwesto namin at kaagad akong pumunta sa may tabi ng teresa kung saan nangagaling ang malamig na hangin. Upo na sana ako sa upuan pero mabilis akong napigil ni Lance. Really? Tanong ko. Nagkibit balikat lang naman siya at nagulat ako sa ginawa niyang pag-angat ng upuan sa akin. There, he smiled at me at napatango na lang ako. Thanks, I smiled back at naupo sa upuang inilahad niya. Lantaran pa rin ang tingin ng babae kay Lance kaya nangunot ang noo ko. Maging si Mitch siguro ay napansin iyon kaya sumimangot siya at tinawag ang pansin ng babae. Miss, the menu. Istriktang sabi ni Mitch. Here ma'am, natatauhang sabi ng babae at inabot sa aming apat ang menu ng resto. Inabot ko naman iyon para sana basahin pero wala rin, katulad noong nakaraang araw ay napakaliit pa rin ito. Hindi ba uso ang malaking font size? Kaninang umaga ay hinanap ko rin ang salamin ko sa maleta pero hindi ko naman mahagilap. Hindi ko alam kung naiwan ko sa Germany o kaya ay na-misplace ko lang. I just can't live without my glasses. Ako na, mag-order sa'yo. Huwag mo na basahin yan. Kinuha ni Lance ang menu mula sa akin at inilapag sa lamesa at pagkatapos ay tinignan ako. What do you want to eat? Tanong niya. Nilingon ko siya at sumagot. Ikaw na bahala kahit ano. I answered him at napansin ko ang titig sa akin ng attendant kaya hindi ko na siya nilingon. Sa halip ay nasa labas lang tingin ko. Dumating na ang order at si Mitch at Blake lang ang madalas na nag-uusap. Wala naman akong imik at kapag nagtatanong sila ay siya ring sagot ko lang. Para kaming hangin dito ni Lance o kaya ay display lang. Hindi rin naman kami nag-uusap. Well, he tried to talk to me but just killed the talk. Are you enjoying the food? Tanong ulit sa akin ni Lance habang sumisimsim ng juice. Yes, thanks for ordering for me. His eyes twinkled at mumiti lang ako. Well, it's not bad to smile. Tutal naman ay tinulungan niya akong makapag-order gayong hindi ko mabasa dahil wala akong salamin. Where's your glasses, Kisa the way? Dapat ay palagi mo iyong dala para hindi ka nahihirapan. Sabi nito sa akin. Kahit paano ay medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi katulad ng naramdaman ko kagabi na halos ayoko na siyang makita. Don't know, ang alam ko nasa maleta ko yun but I can't find it there anymore. Sagot ko naman. Nanahimik siya at maya-maya ay biglang napaisip at napamura. Bakit? Tanong ko. He cursed silently again at nakangusong inilingan lang ako. I'm sorry, di my fault. Hindi ko man naintindihan ang ibig niyang sabihin ay napatango na lang ako. Bye, Chloe. Thanks for coming with us today. Ani Blake habang nagpapaalam ako. Thanks, Sissy. Salamat kasi umuwi ka ngayon kasal ko. Salamat. Masayang bati ni Mitch at niyakap ako. No problem, sige, aalis na ako ha. Niyakap ko siya pabalik at minisyan. Uuwi muna ako, magpapakita na ako sa parents ko. Paalam ko sila pero palayo pa lang ako ay tinawag ako ni Mitch kaya lumingon ako. Aren't you gonna wait for Lance? He said he'll drive you. Umiling ako sa kanya at kumaway. Ayos lang ako. I wave at them bago ako tumalikod patungo sa sakayan ng taxi. Magpapahatid ako papuntang bahay. Habang naglalakad ay excited at masaya ako. Can't wait to see his parents. Nakatayo lang ako roon at nag-aantay ng taxi na maaaring dumaan para masakyan. 15 minutes have passed pero wala pa rin akong masakyan kaya nagsimula na akong mabagot.
Nararamdaman ko na ang nakakapasong init ng araw sa balat ko, kaya itinakip ko ang panyo ko sa mukha at napahinga ng malalim. I told you to wait, right? I'll drive you home. Napatalan ako sa gulat nang may magsalita at mabilis akong napalingod sa kaliwa ko dahil sa boses. Lance? Tawag ko sa kanya na nagtataka. What? Nagbibilad ka sa init, sana inantay mo na lang ako. Reklamo niya sa akin at inayos ang aviator sa mata. You don't have to do this, kaya ko namang umuwi mag-isa. Just join your sister o kaya ay umuwi ka na lang rin. Sabi ko sa kanya, gusto kong lumayo sa kanya hanggat maaari kaya kailangan kong tumanggi. No, umiling siya at humugot ng hininga. Itinaas niya ang aviators at sinalubong ako ng brown niyang mata. You can't find taxis here at this time, matatagalan ka lang. Kumbinsi nito sa akin. Ayos lang, ako na lang. Tipid akong humiti at nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. He looked hurt at kinagat nito ang pang-ibabang labi bago marahang tumango. And you really did hate me. Mahinang sabi nito at napatungo siya. Hindi mo talaga ako gustong makasama, kahit saglit lang. Mariing naipikit ko ang mata dahil sa nakakaawa niyang boses. Elvie, are you like that? Sasamahan na lang kitang mag-antay, is that too much? I cut him off. Sige, ihatid mo na ako. Putol ko sa sinasabi niya. I saw his mouth parted in shock at napamura pa siya ng mahina at natampal ang noo. Are you cursing me? Nanliit ang mata ko. No. Damn. Hindi ikaw. Marahas siyang umiling at hinawakan ang balikat ko. Ihahatid talaga kita? Nakangisi niyang sabi. I almost cursed dahil sa lapit ng mukha niya, damn you and your handsomeness. Bakit? Ayaw mo? Matalas kong sabi. I can just take a cab. No. I would love to drive you. Mabilis niyang sabi at nanlaki ang mata ko sa lakas ng boses niya, dahilan para magtinginan sa amin ang mga tao. They're giving us strange and weird looks at nang ma-realize ko ang marahil na iniisip nila ay halos mapaubo ako. Come on, I'll drive, tinakpan ko ang bibig niya nang magsasalita na naman siya. Drive. Ayan na naman siya sa drive na iyan. Kung ano-anong naiisip ko. Huwag kang maingay. I hissed at him. Nagtataka naman ang mata niya sa ginawa ko at maya-maya ay napalitan ito ng kung anong kislap. Halos mapatili ako nang hawakan niya ang kamay ko na nakatakip sa bunganga ko at mabilis na hinalikan ang palad ko. Ay you! Natikom ko ang bibig nang tumawa siya. He's laughing carefree at napapailing habang nakatingin sa akin. You're cute. He laughed at nagulat ako nang hawakan niya ang tagiliran ko at hinapit ako papalapit sa kanya. Ano ba? Pumalag ako pero parang wala lang sa kanya ang lahat ng iyon. Sa halip ay inakay niya lang ako at mabilis akong pinagbuksan ng kotseng nakaparada sa malapit. He made me enter his car while holding the elbow. He was still chuckling softly at nang lingunin ko siya ay kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi na parang pinigil bigla ang ngiti. He locked the door on his right side matapos kong makapasok at patakbo siyang lumapit sa kabilang side. His dog tag is dancing with every steps he make at nagpe-flex din ang braso niya. His scent filled the car when he entered at kaagad kong nalanghap ang pamilyar niyang amoy na bumalot sa air. Seatbelts, tawag nito sa pansin ko pagkatapos at mumiti na naman. Napanguso na lang ako at napailing. Didn't answer him at ginawa na lang utos niya. The feeling's nostalgic, just me and him, inside his car. It feels so weird and painful to be this close to him again. Slow, nilingon ko siya nang magsalita siya. Pinagmasdan ko siyang buksan ang compartment sa maiharapan at nangunot ang noo ko nang makita ang hawak niya. That's... Tinuro ko ang eyeglasses ko. Yes, sorry kinuha ko, kahapon ko pa to nakuha sa maleta mo para sana ibigay sa'yo kaso. Natigilan siya saglit at alam ko na kaagad ang ibig niyang sabihin. It was the scene yesterday night. But it's here now, sorry, kanina ko lang naalala, nahirapan ka tuloy. He said in a soft voice. You opened the baggage. Hindi ko makapaniwalang sabi. He shrugged. He nodded. Sorry, I just missed looking at you with your glasses on.
Lumapit siya sa akin at tumigil sa pagkabog ang dibdib ko nang hawiin niya ang buhok ko sa may noo at inilagay sa likod ng tenga ko. Tinagal niya ang nakakalat na buhok at napapikit ako nang isuot niya sa akin ang salamin ko. Napakurap ako pagkasuot at nag-adjust ang paningin ko. Nang luminaw ang paningin ko ay siya nalang gulat ko nang makita ang isang kulay pulang rosas na nakapatong sa hita ko. "What's this?" Naguguluhang tanong ko kay Lance. "Thanks for smiling at me today," he whispered in the air, and that's enough for me to hear. I stared at him for a couple of minutes. Pinapakiramdam ko ang sarili ko at bumibilis pa rin ang pagtibok ng puso ko, pero hindi na katulad noon. His smile still makes in thy heart beat fast, pero may kulang, may pumipigil, may nawala. And I think know what it is. Maybe, your love for him is gone.